Hello, Armies. This is Seven News Euphoria, a Bangtan Army podcast. Join us as we reflect on the stories and message behind every BTS song through our own life experiences. Young Army! Welcome to episode 10 of Seven News Euphoria, a Bangtan Army podcast. Yay! We're back! After 2 weeks. Oo, 2 weeks tayo nawala. Pumaan girl ako ng first week. Tapos last week, nagka-surprise ako. I'm so proud. First time ko kasi, nakakaloka as in. And now, okay na ako. Hello, I'm Diane. I'm Kim Sok-jen. Wala. Oo nga. I'm Diane. August D. By the way, Mrs. Jin. I'm Kim Sok-jen. I'm Tammy. Joanne Yoongi. Kailangan ko singit yun. Sa inyo muna si Yoongi. Oo. Pero sinabi ko pa yung August D. Wait lang. I-flex ko lang. Hi! This is our Golden Magnet t-shirt. Magnet. Hindi ko maintindihan ng pronunciation. But this will be available soon sa 7 Gospel Studio. So, sa mga JK Bias dyan, kamay. Go. It's super nice. Available in 3 colors. So, yung tatlong versions ng album niya, yun yung colors ng t-shirt. Anyways, we're moving on to our 10th episode. Oh my gosh, malapit na po kami sa dulo ng season 1. Season 1. Yeah. So, our song for this week is We Are Bulletproof, The Eternal. Yes. Now, Jen, about the song. Sa mga nakakalitong title. Oo, Dito ko na sa mga diba? Sabi ko, anong wab ba ito? Malilito na. So, about the song was released under BTS Map of the Soul 7 album. It was part of Bangtan's journey to being Bangtan or bulletproof. The song briefly gives an overview of their struggles and how they, 7 simple men from Korea, are able to overcome their fears together with their fans. Yes. So, fun song. Oo, kasi this was released, 2020 ba yun? Or before pa? Basta parang, yung MV lang, kasi part na siya ng Map of the Soul 7, diba? So, Feb 2020 siya na-release, if I'm not mistaken. Tapos, itong MV, Festa ng 2020. So, super, isa siya sa mga favorite tracks ko from BTS. Kasi, ewan ko, ang tindi ng attachment ko sa kanta to, hindi ko alam bakit. But, malalaman natin along the way sa discussion natin for this episode. Meanwhile, teka, pakinggan muna natin. Hinanap ko talaga. Hinanap talaga ako na eh. Actually, itong song na to, parang, hindi pa kasi, di ba sabi ko nga before, hindi ako na ba yun? Kasi hindi ako na-inclined or nagustuhan sila ng dahil sa music. Yun. Mm-hmm. So, parang napanood ko lang siya or narinig ko siya sa concert nila. Tapos, dun ko na yung discography nila na, ganda pala itong song na to. Mm-hmm. Tapos, parang may sa puso mo kaagad yung, kahit di mo naintindihan yung lyrics. Dahil maganda yung, medyo, emotional din siya na song. Yes. Ganun. So, And now, our discussion points, medyo, alam mo yung halo-halo. Kasi parang, magbabalik tanaw tayo sa army journey natin somehow. So, let's get it on. Yes. Okay, so yun nga, sa army journey natin. So, first question, what got you into BTS and how did your army journey start? Sino gusto mo simula? Sige, ikaw muna dyan. So, yun na nga. Hindi ako talaga nagsimula sa music nila. Noong una, inis ako sa Dynamite. Kasi feeling ko, ang ingay. Bakit ganon? Naririndi na ako. Pero gusto mo rin naman siya. Ganon. Tapos, parang,
siguro nakakasalubong ko na sila before, pero hindi pa yung para kilalanin mo. Ganon. So, una kong na-meet or talagang nakilala is si JK at si Namjoon. Because, Na-meet. na-meet talaga. Na-meet sa nakasalubong. Nakasalubong na. Oo, ganun Kumabay ba? nakadululu. Ganon yung natin. Na-meet. Ganon oo. yung version ng kwento. Na-meet sa pader. Hindi kasi, parang before, may malapit sa aming cafe. Tapos, may nagpa-capskip sila nung kay JK at saka kay Namjoon. So, siguro papunta na ng birthday nila nun. Hindi ko na maalala. And malamang, then, no? yung friend ko nga, si Ellen, siya talaga yung army. So, sabi ko, sige, post ko to. Hi, Tapos, Ellen! parang, umuwi ka na, please. Sabi nila, ang tawag dito? So, pinost ko siya. Sabi ko, yung mga armies dyan, baka interested, ganyan. Tapos, Dito ba yun? Dito, saan po? Yung Sa Lipa. Sa Lipa lang yun. Pero cafe pa siya nung friend namin. Iba pang friend. Ganon. Tapos, yun nga, pinost ko na siya. Hanggang sa, di ba, pandemic nga. So, YouTube lang. Siguro, na to, butter to, PTD era na. Pag ganon. Tapos, nung napanood ko sila sa YouTube, kasi parang ang ingay din nila sa YouTube before, nung promotion na nung ganyan. Diba? Sobrang busy nila nung pandemic. Yung isang oras Correct. na natutunaw na bata. Kaya nga Tapos, di parang napanood ko sila. Ang una ko talagang as in na pinanood kong content nila is yung kay James Corden na Carpool Karaoke. Carpool Karaoke. So, syempre, dahil si Namjoon, kilala ko na, tsaka si JK. So, sila yung una ko na-recognize dun sa video. Hanggang sa ko, shucks, ang pogi nito. Si V at tsaka si Jin. Tapos, tawan-tawa ako kay Jin. Kasi dun sa part na sinabi na, uy, tawa tayo nga, di natin naiintindihan. So, walang yan, itong taon to, ganyan. Tapos, kahit si J-Hope, tsaka si Yoongi, sila kasi yung last ko na na-encounter or nakilala. Anong tawag dito? Tawan-tawa ako kay J-Hope. Kasi sabi ko, likot nito. Siya yung nasa gitna, di ba? Tapos likot nito, tapos tawa siya ng tawa. Ang tawa niya. Tawan-tawa na ako sa kanya. Hanggang sa, napachat ako kay Ellen. Sabi ko, Ellen, sino tong dalawa? Ganyan. So, si Jin at saka si V na, yung inaan ko. Parang August na to, August 2021. Ganun. 2021. Dynamite. Tapos, so sabi ko, oh my God. Hanggang sa sabi niya sa akin, manood ka ng Run BTS, at saka nung mga, Bon Voyage, ganyan. It's a trap. Ay, sorry. I stand corrected. August 2021. Hindi pala. 2020 pa ang Dynamite. So, Butter or nasa PTD na. PTD na yun, ganun. Tapos yun na, nung napapanood ako ng Run BTS, pero dati, random ko pa siyang napapanood kasi sa YouTube, so parang sariling sikap ka muna hanggang sa... Yung naghahanap ng English mga sub. content, ganyan. Pati yung mga, siguro malaking factor din sa akin na kung ba't ako naging army talaga is, yung naubos na yung oras mo kakanood din ng mga fan-edit na about sa sabi yung kanila. compilation. Yung mga crack videos. Sabi ko, oh my God, ano ba ito? Mga China to Alam mo yung kahit, yung mga ganyan. Tapos alam mo yung kahit, yung clips na yon nasa 5 videos na napanood mo, natatawa ka pa rin. Totoo po yan. Tapos, nakakaloka pa nito, noong una, akala ko talaga, yung Bon Voyage nga, is siya, account Twitter din. Kasi syempre, ang na-meet ko na sa Twitter, si QDoc, kung sino-sino pang yung mga sikat. Namimigay talaga ng content, ganyan. Tapos, edi syempre, nung sabi ko, hindi naman pala content to hindi pala account tong si Bon Voyage. Rin pala siya, palabas. So, sabi ko, ano ba yan? Ang dami pala nilang papanoorin ko pa, ganyan. Hanggang ngayon, hindi pa nauubos. Hanggang ngayon. Actually. Ikaw din nalilito. May mga nakakalampas pa din. Correct po. Hanggang sa'yo na, umabot ako sa point na napunta na ako kay Ellen kahit pandemic para lang makapag-fangirl kaming dalawa. So, yun. Dahil siya sa Pero buti meron kang close friend na army na.
Opo, yun Diba? nga naswertehan ko lang din na meron. Oo. Pero kasi nung time din naman na yun, dahil nga mag-isa lang din si Ellen na army. Mm-mm. So parang kaming dalawa yung naging army besties talaga na para makapag-fangirl siya, kailangan Kailangan din nandun ako. ka. Oo. Kailangan talaga, no? Meron ko ano. Oo. So kasi ano naman din ka talaga, I guess fangirling in general, mas masaya talaga siya pag meron ka Kapag meron kung meron ka kasama. kasama, Oo. kung meron ka nare-recruit, parang Oo, nakaka-proud. Yes, totoo Nare-recruit. po yan. Yun. Hanggang sa di ba, fun fact, at tinapos ko parang hinabol ko sila within 3 months. Tinapos ko ang Run BTS, simula hanggang sa dulo ng, tama, 1 month to 2 months, parang ganun. Hindi ko alam kung naabutan niyo yun or kung na-explore niyo ba yung, meron kasi mga episodes ng Run BTS, diba nasa V-Live siya dati? So, pwede kang, parang even as a fan, pwede kang mag-upload ng subtitles. Hindi ko alam kung na-explore niyo, merong mga ilang episodes na merong may Tagalog subtitles. Tawang-tawa ko visit na yun. Ang pinakatanda ko na isang episode dun is yung sa nagluluto. Parang unang episode nila na nagluto sila. Yung merong ang tawag doon, ano yung sabi ni V, yung meron siyang favorite, nasa garden keme. Yung squirrel na na-trap sa garden keme. Merong naglagay ng Tagalog subtitles, ang tawan-tawa ko kasi yung niluto doon. Ang sabi, adobong pusit na yan. Hindi ko alam kung meron sa inyo ibang nakapag-explore doon. Hindi, kasi syempre batik English ako. Kaya nga Kahanapin ko nga. Wala na sa villa. Wala na sa V-Live, pero kasi siguro mga hanggang anong episode yun. Dati tina-download ko talaga siya per episode, tsaka pwede mong i-download separately yung subtitles. So meron pa ako doon. Mapanood niya ulit. Tawan-tawan ako doon. Hanggang ngayon, nag-explore pa rin ako. Nakita ko na yung roadmap na simula 2013 to 2012 nila na content. Sobrang Hanggang dami. Super dami. Actually, hindi ko alam From kung Twitter to share mga mo. links na. So kung gusto niyo nun, pumunta po kayo ng cafe, bibigay ko sa inyo. hanapin niyo si Jen. Oo. Kung meron din kami mga ganyan, yung mga nagsishare ng spreadsheet, tapos yun, by year. Oo. Shucks, napakadami. Naalala ko pang isang kwento. Super funny nito. Kasi parang nag-explore nga po ako sa Twitter pa sa Twitter. So may one time na parang Suhuzo ba yun? O Bangbangkon. Na siya yung link or yun yung pinapanood ko that time. So sobrang hook ako. Kahit naliligo ako. Nakalala yung cellphone sa Umabot na ako sa ganun level. Ako kung pagkain pa lang naman. Parang pinaka-break ko na yung pagliligo. Speaking yung dinala yung cellphone sa banyo. May yung ano lang yon nung live ni Jin na 3 hours. Na skandaloso yung mga sounds niya. Kakatapos lang ang shift ko kasi hanggang 6 a.m. nga yung shift ko. Sakto 7 yung nag-start. Sakto 7 siya nag-start. Tapos syempre kakababa ko lang. So hilamos, ganyan. Tapos naradala ko hanggang banyo. Imagine nyo, nasa banyo ako. Tapos naka-loudspeaker. Tapos ganun yung mga sounds ni Jin. So, yung nanay ko siguro nahihiram magtanong sa akin. Ano ba nanonood? Pinapanood mo sa banyo. Jin kasi mahamak si Jin eh. Nakakaloka. Ako ay working. Tapos, working na naka-loudspeaker din. Kasi di ba wala talaga, syempre dahil naglalaro siya, so pag nagsasalita siya, mahina lang. Mahina lang yung audio nung live na yun. So, medyo... Itotodo mo yun. Medyo turned up. Hindi mo naman kasi ini-expect na bigla siya Nagaganon siya. Malay mo ba? Akala mo Nakakaloka. wholesome lang ito. Manunod ka lang talaga ng, ano mo yun? Oo. Lahat na Ewan ko ba kayo dyan? Jin, miss ka na namin. Lumabas ka na, please. Magpa-party tayo. Parang tropa mo. Yan. Sige, kaya na. Sige. Ako na. Nag-google ako pag natawag ako ng tawag ng slide. Ikaw ako. Ate. Hello, future hubby. Charot. Meron mo kami, inside joke. Anyways, ang journey ko naman, teka, nakalagay talaga dito Boy With Love. So, ilang beses ko niya itong na-share na Boy With Love yung nag-hook sa akin. Tapos yun nga, isa na siya sa actually top 8. Kasi di ba sa Spotify, yung mga Spotify rap, ganyan. So, siya talaga yung top 8. Tapos,
one of my most played albums ay Persona, Map of the Soul Persona. Tapos, pero hindi pa ako ARMY noon. Pero, tapos binaktra ko talaga, parang di ba nakikita mo kung kailan mo nilike yung mga song. So, talagang 2019, sabi ko, so halos lahat pala ng song sa Persona nilike ko. Pero hindi ko pa nilahat. Parang mga gano'n. Kasi di ba mga, pag gusto mo yung song, like mo, ganyan. Hanggang sa later on, malike mo na lahat. Tapos, 2020 ako, doon ko tinanggap sa sarili ko, ARMY pala ako. Kasi hindi ako ma-K-pop before. Although, nakikinig naman ako paminsan-minsan. Tapos parang kasi sa akin, no judgment. Dati, ang K-pop, yung counterpart niya sa OPM, yung mga novelty songs. Kasi mga dance, parang halos lahat ganun yung naririnig ko. 21, nag-start sa 21, ganyan. Tapos si Sai, basta yung mga gano'n. Kahit yung mga nobody pa. Yeah, no. Tuwing Pasko. Mga ganyan. Kaya sabi ko, kaya di talaga, feeling ko hindi ako magiging fan. Ganyan. Sabi ko, oh my gosh, until BTS came. Tapos yun na, doon na nag-start. So, Dynamite yung pampagising ko talaga nun. Tapos, ayun, doon na nagsimula na little by little, hindi pa talaga full-blown na ina-explore ko lahat. Pero, like the discography muna, ganyan. Kasi, since mas Spotify ako. Tapos, yun na, Dynamite era. Pagdating sa yung mga shows na, parang latter part ng 2020 pa yata ako nag-start. Tapos, kasi di ba yung 2019, Love Yourself era pa siya. So, yun. Parang nandun pa ako sa parang yun yung, although nasa Dynamite era ako nung naging ARMY, since binabalikan ko yung mga nakaraan talaga. Ang pinakamalapit is yung Love Yourself. Tapos super talaga, kaya yun yung favorite ko na era kasi doon talaga yung, oo nga no. So, hindi lang pala talaga sila like artists, ganyan. Meron talaga silang, they stand for a certain message for people. Which hindi lang for entertainment. So, parang sabi ko, parang okay silang i-support, ganyan. Tapos yun, parang, they were with me dun sa sa self-love journey ko. So, parang sila yung Dayan, ayan na, pumunta ka na sa self-love journey mo, simulan mo na ngayon. Tapos yun, dun ka talaga sinimulan. And it was with them talaga. So, yun. Tapos hanggang sa, ayun na nga, tinapos ko na rin yung mga kinachop. Napakadaming catch-up nun. 120 plus pa at that time. 120 plus na Run BTS episodes, ganyan. Tapos Bon Voyage na, super, I really love yung mga ganun na shows nila. Tapos, actually, dun nga din po yung mga reality show nila. Or yung dun ko sila mas nagustuhan at saka mas nakilala nung una. Before pa talaga ako mag-dive into dun sa discography. Totoo. Kasi parang, basta yun na yung, I think, parang sa lahat ng ARMY, ganun. No? It was because of their shows. Because of their lives. Kasi talaga yung mga variety shows na yan. Yun kasi talaga. doon mga sila, mas makikilala. Doon mo sila, kahit pati doon sa mga fans na mga bago pa lang na tipong prejudice sa kanila ng ibang tao na hindi fans sabihin, magkakamukha lang naman, ganyan. Kasi pag nanonood ka na ng variety shows nila, doon mo mas maano yung mga personalities nila. Totoo. Distinctions. Doon mo sila magkaano yung distinctions nila. Kaya siguro nabanggit natin to doon sa Persona din before nila. Yung makikita mo rin kasi yung differences talaga nila ng off-cam, on-cam, on-stage, off-stage, gano'n. So, ganun. Mas parang, at saka, parang feeling ko nga, dahil normal tayong tao, di ba? Tapos sila, kung titingnan, superstars na or idols na. Pero because of the reality shows, parang dun mo nakita na, okay, tao din pala sila. Kasi sobrang, relatable sila. Pag mas pa nga sila sa akin, mas domesticated. Kasi, sorry mas masipag sila kaysa sa akin. Mas wala sila ginagawa. Gusto niyo ba maghugas? In the soup. Hindi. Yun nga, yung in the soup. In the soup. Tapos ayun, doon na sa akin. Tapos parang, kasi sobrang dami nga ng content. So, nung okay pa ang V-Live, nung buhay pa ang V-Live,
ang inano ko na lang doon, sabi ko, gusto kong napakadami namang live. So, yung yung mga sikat na live na lang nila, yun na lang yung mga binalikan ko, ganyan. At saka yung mga, lahat ng festa. So, yun yung inuna ko, lahat ng festa. Yung mga dinner, no? Oo, lahat ng ganon. Yun, that's it for me. Ayun. Tapos din sa akin naman, nabanggit ko na to nung unang-unang nag-guesting ako sa kay Amygdala episode. And binanggit ko rin to nung nag-In the Armyver kami, Army version. Yes. So, I met BTS during my darkest times. So, nung time na galit ako sa lahat, even sa sarili ko, galit ako sa mundo, galit ako sa sarili ko, ayoko na sa lahat. Ayoko nang mabuhay pa. Noong mga time na yon, doon ako napadpad sa BTS. Although, even before na naman kasi, like 2016, ano pa ako noon, ang tawag doon, low-key XOL ako noong 2016 eh. So, 2016 sila unang sa Mama, ang BTS. So, noong time na yon, hindi naman ako galit sa BTS, pero nung time na yun, parang hindi ko guess na, bakit ganun? Sino ba kaya? Bakit sila yung nanalo? Parang ganun yung alam mo, bakit hindi EXO or whatever, ganyan. So, nasa ganung mindset pa ako ng 2016. Tapos narinig ko sila, pero hindi ako pa fan. Ganyan lang. Parang, okay, sige. Tapos hindi ko sila kinikilala by mukha, ganyan. Parang ano ko lang. Not by hair color. Not by hair color or by basta, hindi ko nga napapansin si Suga kahit man ka na siya ngayon. Pero kasi talaga parang wala akong pakialam sa kanila generally ng 2016, ganyan. Ang kilala ko lang siguro is si Jungkook dahil vocalist, ganyan. Tapos kasi nga, ang una ko narinig pa is yung parang comparison ng vocals ni Dio at saka ni Jungkook. So kaya ako naano si Jungkook. Tapos parang, okay yung boses niya, ganyan. Pero super casual listener lang ako. Tapos yun nga, 2017, parang first half, halos ng 2017, talagang, sabi ko nga nung Amygdala episode, ano ba sabi ko nun? Parang you're living for the sake of saying na you're still alive. Pero yeah, anyway, parang I felt dead inside. Ganong levels ng first half ng 2017 hanggang sa isang madaling araw ng ano ba yon, May or like early June. Hindi ko pa naman alam yung mga festa-festa na yan. Hanggang sa napadpad ako sa The Last. Hindi ko alam kung paano ako napadpad doon, pero napadpad ako sa The Last, sa kaka-YouTube ko. Ayun. Tapos doon ako nagsimula na sabi ko, sige, I will start living again. Finish ka talaga ni Yoongi. So, ayun, nabingwit ako ni Yoongi. Tapos, pero nung ano pa noon, sabi ko, hindi, ayaw maging army kasi balita ko, yung mga army niyan, toxic yan. Mag-away! Ganun pa yung mindset ko noon. Sa edad kong to, parang, since nga, parang ang ano ko na nga is, gusto ko na ulit mag-live. Gusto ko na ulit mag-live. So, parang ayoko na katoxican. Tapos, syempre, na-judge ko naman agad yung buong army fandom nung nagsisimula pa lang ako. Kaya sabi ko, ayoko. Parang sa isip ko, sa sarili ko, ayoko maging army. Kasi madami dyan, baby bra warriors, ganyan. Hanggang sa parang may time na nakipag-meet ako sa friends ko sa may gateway, ang Cubao. Tapos, nung time na yun kasi, yung circle of friends ko din na dun din sa original na fandom ko is, army na sila kasi nakapanood pa nga sila ng Wings Tour in Manila. Tapos yung isa sa kanila, nagdala ng yung Wings Tour na, yung photobook, yung sa Wings Tour. Sabi niya, tingnan natin kung hindi ka pa magiging army. Tapos nilapagan ako ng okay na nga, army na nga. So parang hindi ko na sila natiis hanggang sa yun nga, nagsunod-sunod na. So, yun. Since 2017, army ako, and since 2017, talaga, sugar bias ako. So, paka-loyal. Loyal ako kay Yoongi kahit na inaakit ako ni Namjoon, at saka ni Hobi, minsan ni Jin, ganyan. Sorry na Jungkook, kahit pa nung lapak na dyan Jungkook, pa rin, baby Bonsu pa rin talaga din yung baby Jungkook. Kaya nga Naalala ko lang, sabi ko diba, last ko na-recognize si Suga at si J-Hope. Pero binabalikan ko sa isip ko, sila pala yung una kong nakasalubong as in. Sana nakasalubong. Diba? Sana nakasalubong. Kaya nga talaga. Ako may pagpapunta kasi sa bago na sila yun. Pero ako na nakasalubong talaga. Ryan.
because of IU, dun sa 8 nila. So, si Suga yung una kong napakinggan. Or whichever, kung sino nauna kay J-Hope at saka kay Becky G dun sa ano. Ay, ako, Yun. wait. Si Halsey naman. Oo. No, yung isa, yung kay, sa kanila Alin? ni Suga. Wait, Yung yung favorite ko. Ah, Nakalimutan ko. Hindi. Interlude? Ay, Sugar's Interlude. Ah. Yeah. Favorite ko kasi yun. Oo. Dahil nga, wala. Gusto ko talaga si Halsey as, as a singer on her own. Ganyan. Yun. Ako naman, maka-ayu talaga ako before. Si Maring Ayu, napakaswerte. Kaya nga eh. Siniship ko sila ni Yoongi. Pero wala nang pag-asa. Fake na si Sige, Ate. okay na. Pay ka na. Pero yun, hindi pa sila kasal. Yungki! Char. Hoy, hindi ba si JK? Bigyan naman natin kahit guesting lang. Kaya, mali na. Hoy, Maring Ayu, i-guess mo naman sa talent. Kaya, Oo, nakikiusap na talaga ako pag bigyan naman natin. Mahihiya si... Or siguro siguro kapag na-release na yung album. Kasi baka hindi, Oo nga. baka hindi kasi fit yung mga songs si JK. Baka naman merong isa dun sa mga kanta Baka dun may sa isa dun na album. Na pwede lang yan sa... na magiging mellow. Oo, ano magduduet sila. Mellow Or na. ganyan. Oo. Abangan Kaya natin. mawala ng pag-asa. Oo. Pinapagdasal pa rin kita, JK. Huwag ka Tapos ka na ba? Tapos na. Yes. Oh, let's move on na sa next part. RM's line from the song, the name that everyone laughed at, that was once embarrassing. This is the Iron-Proof, Bulletproof. Oo nga, hindi nila, nag-cringe sila pag bisan kapag yung sa Bangtan song yun, Dan, Bulletproof Boy Scouts. Kasi, hanggang sa pagtanda nila Boy Scouts. pa rin. Kaya, Kahit naman yung army, yung full name nating army, nag-cringe din naman. Oo. Pare-pares mo tayo nag-cringe. I know, right? Sabay-sabay na to. kung ano pinaka-corny. Kahit ang dami nating mga older armies, alam naman natin ang ibig sabihin ng army, so used pa rin talaga. Adorable pa rin talaga tayo. Feeling ano tayo? Feeling youthful Feeling, tayo. yeah. Forever young. Yun nga eh. Forever young talaga. So, the question is, as an army, what are you most proud of about BTS? Ako na muna po. Yes. Sige. Siguro yung pagiging humble talaga nila na kahit overtime. Kasi Super. balikan mo yung unang-una nila up to the present. Ganun-ganun pa din sila, no? Oo, parang hindi nagbabago. Walang pinagbago. Yun yan. Even, yun nga, yung pagiging relatedness nila. Tama ba yung word? Relatability. Relatable. Ayun na, relatable nila. Na parang ikaw, makikita mo rin talaga na, okay, parang ako siya. Sila ikaw. Ganun. Sa persona episode. Yes. Kaya parang dun mo rin maano na, yung na-embed talaga sa kanila yung, yung humbleness. Humility. Humility. Ano may nest na naman ako? Ano ba naman nest? Yung humility nila na kahit ngayon nga, whatever kung ano na ano nila, despite of all ng achievements nila at saka kung ano man yung nagawa na nila para sa personally at saka as a group. Doon ka pa-proud. Tsaka yung love nila for each other. Yes. Yung love nila for Parang napakadaming group na ganyan. Syempre yung mga idols, ang tatagal na nila. So, alam mo talaga na may pinagsamahan na. Pero, hindi ko alam. Parang sila yung pinaka-genuine. Oo. Yung parang lahat sila, mahal nila ang isa't isa. Yung bawat member. Yes. Pero, Correct. sa ibang groups kaya, mahal kaya nila lahat. Ayun, babalikan ko lang. Ay, hindi ko kasi maalala kung may nabanggit ko na ba to sa episode o dun sa una naming take. Second take po to. Sa unang take, na, yun nga, binabasa kasi ni Lola nga yung book, di ba? So, ngayon ano na update ni Lola? Actually, naka-second time na siyang basahin yung libro. Nahiya ako bigla. Hindi ko matapos. Sobrang guilty ko na. Nababasa na ako sana. Ngayon hindi. Sana. Oo, magbabasa tayo sa long weekend. So, isipin niyo na siya, hindi naman siya army, pero binasa niyo yung libro. I'm so proud of your nakita Lola. na parang, anong tawag doon? Yung love nila para sa isa't isa is hindi siya yung for personal gain or whatever. Kasi, doon niya nasabi na parang, ba't sila,
hindi sila maghihiwalay ng dahil lang sa gusto ng isa. Ng isa. Kailangan lahat Lahat. sila pare-pareho ng Decision. ng decision, yun nga po. At saka, yun nga, parang ang iniisip din nila is hindi yung ikaka-grow ng, growth of Growth everyone. of, Growth of each other. Pero, mas prefer nila ang growth of everyone together. Oo. Ganon. Kaya, siguro, dun din natin siya nakikita ngayon sa, siguro yung last nila na festa. Kaya siguro, naiiyak din sila. Oo. Kasi nga yung the fact na, hindi naman naghihiwalay, pero Na may sila solo din, journey. na may solo Oo. journey, na hindi din nila, Kaya yun. Basahin niyo po yung libro. Basahin natin! libro. Tayo yung mga guilty na Na-stuck na tayo. Na-stuck pa rin May talaga libro, ako. tapos hindi binabasa. I know, right? Iba pa kayo. Ikaw 3 versions, ikaw 2. Ako nga, isang version lang. Hindi ko pa natatapos. So, kailangan nating tapusin ngayong long weekend. Kaya po. Ayun. Ayun, kaya parang dun ako super na-proud sa kanila. Oo. Sige po. Lakas kasi. Sige. For me naman, yung authenticity nila. Authenticity, tapos yung lalahatin ko na yung nasa listahan ko. Dedication to their craft and the love for fans. Yung authenticity, ayun nga, dahil nga nakita natin sa mga variety shows nila, ganyan, sa mga live nila. Tapos, nandun na rin kasi yung pagiging authentic. I think yung humility nila, lahat yung nagfa-factor in dun sa pagiging authentic nila. Mm-hmm. Kasi, alam natin yung journey nila. Alam natin yung pinagdaanan nila. That's why ganun sila. Tapos nakakatuwa na hindi nila nakakalimutan yun. Kahit, actually, parang nalampasan na nga nila yung, siguro kung ano man yung mga tinarget nila para as a group. Mm-hmm. Parang nalampasan na nila yun. Nahigitan na nila. Tapos on their own, sa mga solo nila, nandun na rin. Parang, na-achieve na rin nila kung ano yung gusto nilang ma-achieve. As a fan, doon sa point of view ng isang fan. Tapos, pero ganun pa rin sila. Yung totoo pa rin. Na nakikita natin kapag nagla-live sila. Yung mga, parang walang, sila yung parang, alam mo yun, kumbaga, kapag magla-live ka, kailangan super presentable ka, kailangan maganda yung nasa studio ka, or nasa agency, ganyan. Pero hindi. Nagla-live sa banyo. Kung anong Nagla-live sa kwarto. Parang pinapakita kasi nila kung ano talaga sila. Or Kasi sino yun talaga. Like, as a friend, as a kapatid, kahit ayaw natin tanggapin. Kahit pina-friend zone tayo. Bine-best friend zone tayo. Ganyan. Tinatanggap natin. Kasi, ganun nila tayo ituring. Parang, nararamdaman mo naman kasi yun eh. Totoo. Parang although syempre sa screen lang natin nakikita ganyan. Pero may mga tao na kapag genuine talaga sila, it transcends kahit pa sa screen. Kasi nararamdaman mo because they make you feel that way. Tapos Correct. parang yung experiences, kung ano yung nararamdaman mo, di ba kapag nagbabasa sila ng comments ganyan, like yung last live ni Namjoon. Diba, nung may mga nabasa siyang ganyan na comment, tapos sinabi niya rin niya yung kwento niya na he was once at that point, then ganyan. Tapos, life is worth living, ARMY. Nakakatawa yung mga ganon. So, super authentic nilang lahat. And yung dedication to their craft, yun nga, I think that really is, ang daming nagsasabi na sila talaga yung pinaka-hardworking. Sa lahat ng hardworking na tao, sila yung pinaka-hardworking. So, hindi naman yun maka-question ng kahit sino. And their love for fans, so yun yung isa sa gusto talaga natin. Kasi kaya kami nandito, hindi naman namin sila susuportahan if hindi namin na-feel na vina-value nila kami. Vina-value nila tayo, diba? Kasi parang, ang daming celebrities na ganun, na celebrity ako, fan ka lang. So, may boundaries tayo, ganyan. Although, syempre sa BTS, may boundaries pa rin. Dahil nga, they're their own person. Tapos tayo naman, as a fan, ganyan. Pero they always put us first sa listahan. Palagi tayong nandun. Sabi nga ni JK, ARMYs can exist without BTS, but BTS won't exist without ARMY. Na tayo pa rin yung top priority nila. Palaging tayo ang inuuna, ganyan.
And pag minsan nakaka-guilty na rin. Alam mo yun, kapag alam mo na pagod na sila, hirap na sila. So, might as well just do our best to show our support. Dahil nga, binibigay kasi nila lahat eh. Sobrang selfless nila. So, ayun. That's it for me. Ayun. Nilahat na ni Char. Kasi ganun din naman yung sa akin, yung pagiging totoo nila. And something na also na binanggit ko din na naman nung sa Amygdala, especially since bias ko nga si Yoongi, yung sobrang raw niya kasi. And I think hindi lang naman siya, I mean lahat naman sila may ganong side. Pero kumbaga mas ko lang kay Yoongi siya yung bias ko. Pero kasi I love how they show their true selves. Although syempre hindi naman 100% talaga kaya nilang ipakita. Yeah. And that's understandable. Understandable at hindi yun something na ka-demand from them. Oo. Kasi they're showing much more na sa totoo lang than any other artist na totoo. Na nakilala. Na-meet. Nakilala. Oo, ganun talaga. Yun na yung wordings natin. Words are powerful. Tsaka kasi lalo na itong yung last na episode, itong pinaka-recent na episode ng Sushwita. So napanood nyo yung guesting Hindi ko pa natapos. Hindi ko pa napapanood. Yung sa guesting kasi yung sa Nel, ano pangalan niya? Kim Jong-won. Jongwon. Basta yun. Siya yung parang vocalist ng yung nag-feature din sa nag-feature din sa Dear My Friend. Dear My Friend. Tapos parang doon kasi yung kaya din sobrang na-touch na naman ako kay Yoongi. Lagi naman ako na-touch kay Yoongi. Pero doon kasi sabi nga ni Yoongi, parang tayong fans, ARMY, we go to their concerts, to their shows to to watch them for 2 or 3 hours, ganyan. Pero dun sa 2 to 3 hours na yon, after matapos yung concert, parang we can get by or like parang for months on end. Dun parang humuhugot tayo ng lakas doon or ng inspiration or whatever doon. So, gusto niya ibigay talaga yung best niya. Kahit na nga sa yung buong sa D-Day tour, nagkasakit na si Yoongi at lahat, ganyan. Kung tutusin, hindi ka naman sinasabi na kailangan gawin ng ibang artists. Pero kasi yung sa ibang artists, di ba parang tipong, okay, kakancel na lang. Kakancel ko na lang tong stop na to. Diba? Or tipong nagko-collapse sa stage, which is also understandable dahil pagod nga sila. Pero sobrang napaproud ako kay Yoongi na kahit na pagod na siya, kahit na nagkasakit na siya, inano pa rin niya, parang binigay pa rin niya yung best niya. All throughout the shows, hanggang sa last day nung sa KSPO Dome. Kahit parang pumipiyok-piyok na siya or whatever. Pero kasi halata hirap na hirap na yung halata mo na hirap na siya. Parang kung tutuusin, pwede naman siya mag-cancel na lang sana ng show eh. Pwede naman niya sabihin na pasensya na, hindi talaga kaya ng health or ano. Hindi ka naman sinasabi na kailangan ganun lahat ng artists. Pero kasi yung gesture niya ng mga ganon, na gesture, hindi lang ni Yoongi actually, ng buong BTS, na si Jin, nakakast pa yung kamay, sinabihan na umupo, may upuan na dun sa gilid, pero anong ginawa niya, sumasayaw pa rin siya, nagpa-fan service pa rin siya, ganyan. Tapos, yung si JK, si V, yung mga napaupo. Yung mga napaupo. Tsaka kasi yung tipong, di ba, parang kahit yung sa mga DVDs, yung after si Jimin, si Jimin na City, yung sa Love Yourself na, di ba? Oo, tsaka yung hindi na talaga kaya. Na ARMY na kumakanta for them. At saka alam mong naiiyak sila sa out of frustration kasi feeling nila hindi nila nabigay yung best nila. No? Na parang nagigilty sila kasi sayang daw, parang naano sila na yung fans, bilang. Yung sobrang sana lahat ng idol ganun na iniisip. Sobrang nakakataba kasi ng puso. Sobrang nakakataba ng puso na ay, alam mong hindi lang parang hindi ka hindi ka nagde-dedicate ng time and effort for someone na tinitake ka lang for granted kasi hindi mo nafe-feel siya sa BTS. Parang hindi importante ang money sa kanila. Parang hindi talaga. Ikaw na yung Yet to Come free. 'Di ba? Yung Yet to Come ay free. Pero isa sa best
stage Oo, nila. Iba sa best stage nila, tapos tawag ito, Correct. kahit yung nga sa KSPO, di ba parang since mainit nung time na yun sa Korea, nirent na yung katabing baseball, Para palabigan ng mga para dun may masisilungan yung oo. army, para hindi sila mainitan habang nakabila. Yung mga ganong Tsaka gestures. yung Oo, mga gifts, dami nilang di ba, ganyan. na Oo, gifts? sa mga music shows. No? Oo. Pagkaganon. Tsaka siguro yung the fact na, di ba si Jane, mahilig din magreklamo na bigyan naman, yung before, yung mga rants niya na, pababain nyo naman yung presyo ng mga merch, or kaya yung free concert, Sila, ano nila. nagugulat din sila. Oo, Kasi yung kaya ganyan eh. kamahal, or whatever, Kasi diba? yun yung, di ba, yun yung specific wish niya. Oo. Goal nila na makapag-concert sa Sa may buong mundo. Manila. For free. For free. Kaya ito, big hit. Philippines baka naman. Gusto talaga nila ng free. Dahil Oo. yun nga. Gusto nila maraming armies na ma-meet. And yun. Ayun. So, sobrang nakaka-proud. Yung mga, feeling ko yung mga haters, and I know na meron mga sa circle of friends ko or sa family ko na hindi nila magets yung hype around BTS or yung love ko for BTS. I feel like hindi lang talaga nila nabigyan pa ng chance Oo. yung BTS. It's not just Actually. about the songs. It's not just about the visuals. Yung personality nila. Sabihin nila na, ay, hindi mo naman alam yung totoong katao nila kasi nga, nasa Korea sila, hindi mo naman sila nakaka-interact talaga personally on a daily basis. Pero kasi, for someone to be faking that for 10 years and more, talaga ba? Oo. Kahit pa sabihin mo na, kasi kaharap yung camera, talaga Pero, ba? Meron hindi. bang ganun na consistent mag-fake ng, ng emotions and efforts Oo. nila? Sometimes people just have to give a chance. Oo. Yun To lang other din. people. Oo. Like, Feeling ko, ayun. Actually. Hindi Tsaka, na nabigyan ng kahit chance. naman siguro, ito na rin yung time for those na, kunwari, armies na. Pero dahil nga, may nakikita sila na, for example, yung issues with the smoking, and parang, They're siguro, Normal oo, people. bigyan din natin ng chance sila. Na, syempre, they're growing. We are also growing. Na, kung, ang tawag dito, nagbabago-bago din naman kasi ang Oo, preference. at saka, ang hello, ng alam, tao. parang nakakasad yung mga ganun na, just because, okay, idol sila, they're not perfect. Nobody is perfect. Tapos parang, pagka yun, mga ganyan yung mga smoking incident, parang, hello, hindi na yun incident. Buti nga hindi siya nagtatapon ng cigarette butt. Yun nga. Hello. At saka nasa labas siya. Tapos parang, basta kapag anything na ginawa nila, na supernatural naman for a normal person. Hindi ka pa ba natutuwa dahil nga, uy, ganyan pala yung idol ko. Like, tao pala siya, ganyan, normal pala siya. Hindi siya santo, hindi siya perfect na tao. At saka kasi, never naman kasi, halimbawa nga na, hindi naman yung sinabi na tipo, sa live, halimbawa nag-Weverse live, hindi naman sinabi na, oh, yung mga hindi pa nag-yosi dyan, mag-yosi kayo kasi cool. Oo, they're not like Ganon. that. Parang sila, ginagawa lang nila dahil ganun siya. Dahil gusto nilang gawin kung ano man. O kahit nga yun sa pag-inom eh. Oo, Never yung pag-inom. Never naman nilang sinabi na oy, mag-inom ka rin kasi ito yung iniinom ko, ganyan. Pag pa nga, It's di ba? our choice. Oo, tsaka minsan nga pag yung nila na may mga minors, parang sila sabihin pa kanila na, mag-aral ka muna, ganyan. Ganun pa nga sila eh. Pinapagalitan. Yun, papunta na tayo dun sa idol na. Medyo pigilan natin kasi meron tayo. Wala tayo ng gano'n. Oo nga. Pero, given the perspective na army tayo, fans tayo, siguro, we have the, we have the, anong tawag doon? Yung right na mahalin sila kung anong gusto nila at hindi sila gustuhin kung ano. Pero, with the respect of the relationship, meron love-hate din naman talaga siya. Pero, isipin pa rin natin, why do we support them? Parang Parang your yun own eh. We're persons pa rin oo. naman. Correct. Parang, sa mga jowa-jowa dito. Kasi, parang, nagjojowa ka ba to have someone na kaya mong kontrolin and baguhin kung ano yung parang to align with your standards? Or do you love them as they are? Kaya mo bang tanggapin yung flaws niya? Correct. Pero syempre meron kanya-kanya naman tayo ng boundaries. Like for example, yun nga sa mga ina-idolize ko din, si Blue BTS, parang oo, kaya kong tanggapin halos lahat, pero there are also certain points na parang doon ako where I draw the line. Yun naman yung ano ko din doon. Parang
as long as hindi sila involved sa illegal drugs, as Oh, long as yes. hindi sila May involved mga sa ganon. Mga like rape or like or kung ano mang violent. violent. Hanggat Yeah. mag-inom ka, go lang, mag-iinom din ako. Oo. Mag-yosi ka, I also used to smoke. Nag-quit ako, pero I'm like, kung hindi mo talaga kaya mo pigilan okay lang, hanggat hindi ka naman nag-delete ng At Okay, saka that's probably, the intindihin din natin kasi baka yun yung way of releasing Releasing stress stress. or whatever nila. So, Which normal. normal. Parang hello. Ganun. Mahalin natin ang ating BTS. Oo. Ganyan. Correct. And now, ito na. Moving on. So, how does being an army feel like? Ako ba muna? Sige, ganun lang. Nakaka-delulu. Nakaka-delulu, promise. Oh, ikaw ba naman, lagi mo lang sa lubong. Lagi ko Lagi sila ka lang na- binit. oo, Namimit ka. Nakasalubong. Pero I will claim, tatandaan niyo. Tandaan niyo po yan, makakasalubong ko sila. Oo. For real. Nakakadilulu. Lalo na siguro, dahil nga ako, mahilig din ako magbasa ng fanfiction na umaabot na sila hanggang sa panaginip. So, siguro one thing din, na because of yung pagiging dilulu na yun, nakakatulong siya for me to be inspired na may other opportunities pa pala ako, and then to push me na ito yung gusto mong ma-achieve. So hindi naman the fact na kasi pagkatapos ng dilulu saseng na po ang kasunod, di ba? Pero hindi pa naman tumatawid doon. Kumbaga ikaw napupush ka, mayroong sa'yo na okay, I have to do this para maging ganito. Yes. Ganon. Yung sa personal goals mo, diba? Yes, ganun nga. So, parang isipin mo rin, gusto mo maging jowa yung ganitong level of person. So, Just paano mo standards. gagawin? Paano mo gagawin yun? Or, yun nga, sa pagbo-boyfriend, gusto mo ganyan yung standards mo. And then, ikaw naman, dahil iisipin magsa-self-reflect ka, deserve ba ako ng ganitong person? So, I will kailangan change. i-improve mo ang sarili kailangan mo. i-improve mo yung sarili. True. So, yun siya, nakakadilulu. Yeah. Sa akin naman, nakakabata. Oo. Forever young talaga. Forever young talaga. Kasi parang, ewan ko, dahil nga sobrang, di ba, kapag happy ka, ay, nasabi ko to nung last recording. Kapag happy ka, happy ang cells mo, babata ka talaga. At saka, ewan ko, dahil sa fangirling, syempre, dito sa army circle natin sa cafe, meron tayong mga Gen Z friends, right? oo. Kaming mga millennials, we get along with our Gen Z friends. Yes. And nakakatawa. Tapos parang, for me, you won't really feel alone kapag alam mo yung, kasi as we grow older, like ako, 90% ng friends ko, may mga asawa, may mga pamilya, ganyan. Tapos ako talaga, ilan na lang talaga kami na single. Tapos, parang, tawag doon, pag go on time, as time goes by, nawawala na nawawala na sa inner circle mo. Tapos ngayon, yung inner circle ko talaga, composed of armies. Correct. So, mga fangirls talaga, ganyan, na parang, I don't feel alone na. Kasi, tapos yun nga, tumama nga na pandemic pa nung naging army ako. So, parang literal na a lot of people felt alone at that time. Pero, sabi ko nga, naging siya. What's ironic was, I felt, I was alone, confined in my room, like most of the time during the pandemic. Pero that was the time where my circle grew bigger. Kasi ang dami kong naging army friends, na mga international army friends, mostly nasa mga American armies, ganyan. Tapos yun, tapos parang doon nag-widen, parang ang dami ko na naging friends. Tapos hanggang nung natapos ng pandemic, nung nagkaroon ng Cafe Euphoria, ayun tayo, yung mga actual local army friends na. So for me, ayun, ito na yung, nandito ko sa happiest phase of my life, being a fangirl. And kasi in-embrace ko siya fully. Tapos yun. Kaya mo na siyang tanggapin. Tapos nasabi ko to sa isang post ko sa Instagram na fangirling for me is more than just fangirling. It's a lifestyle na. So yun, lifestyle na kasi siya for me. To add din, yun nga, parang dito ko lang talaga siya mas
yung alam niyo yung ka-close niyo kaagad. Kahit hindi naman kakilala, yun nga, fun fact. Ganun pa nangyari sa amin. Ulit po namin, hindi po kami magkakakilala before. Dahil lang sa BTS and dahil sa cafe. So, ang daming But it felt connection. but it felt like magkakilala tayo for years. For years, oo. Ganun siya. Yes. Kaya nakakatuwa. So, kung hindi ka pa army, pero na-stumble upon mo tong video namin, be one of Sikahin us. mo lang kami. Comment ka lang. Comment ka lang. Sa YouTube pag na-upload na to. Or Yes. Yan. You, Miss Tommy. So, Ito yung sa akin pinakatotoo. naman, Isa pa sa bilang pinakatotoo. nabanggit ni Dayan na it's a lifestyle. It's It's an expensive lifestyle. Nakakapulubi. Nakakadilulo, nakakabata, pero Nakakapulubi. Although hindi naman, syempre, wala namang pilitan na like bumili ka ng merch or magbayad ka for concert. Kasi pag naman meron naman nag-upload yun ng links dyan. Makakapanood ka pa rin naman somehow for time free. check, 8 minutes. Pero kasi yun nga, nakakapulubi siya kasi lalo na for someone like me na mahilig kasi ako mag-collecta ng like memorabilia. Hindi naman sa pagiging materialistic. Pero Tapos kasi, by set pa. Oo. Aray. Kasi, hindi naman sa pagiging materialistic, pero kasi ako, I associate things nga with memories. So, like, pag manonood ako ng concert, yung ticket talaga, ko pa yan, ikikip ko pa siya, I ganyan. know. And also, yun nga, Collector. since sa BTS nga, since alam mo na hindi lang sila bulusan ng pera, may pinupuntahan kasi minsan mag-aanos nga sila ng free na performance or mababalitaan mo, nag-donate sila for this cause, ganyan. So parang They give back. they give back naman kasi. So hindi alam mong hindi ka lang yung parang in a Hindi ka way na nagsusupport sa bank account nila. hindi lang sa bank account nila. In a way, may ambag ka din dun sa Sa society, sa society kasi Wow. nag-donate din nga sila. Gymnastic. Yes. Hindi lang naman din pati limited sa Korea yung donations nila. Like, Totoo. nag-donate din sila sa ibang causes. Like sa, Ano? diba? Sa Black Lives Matter or sa, Yeah. sa UNICEF, ganyan. So, parang in a way, kaka-deserve ko to. Ayun. Kaka-deserve mo yan, deserve ko to. Nakakaambag ka rin naman on a greater Oo cause. nga, no. Totoo Yes. nga. So, ayun, nakakapulubi man siya ng bulsa, pero nakakataba siag ng puso. So, Correct. Yes. Madami tayong what you call this, glimmers na napupulot sa mga merch. Alam mo yung pagmulat ko kasi ng mata ko, dahil lagi ako Harap yung nasa, merch. lagi ako sa right side. Pagmulat ng mata ko, yung mga pondong batangan na naging pondong bangtan. Pontong bantan. Yes. Sounds like... Diba? And now, moving on to our last question. So, ito yung part ng lyrics. We were only 7, but we have you all now. We are not 7 with you. Kaya ako siya gusto kasi, yun nga. May joke yan. We are not 7 with you because we're 8. Because we're 8. true. Kasi 7 bank. Plus 8. So, the question is, what are you most looking forward to in the future as a BTS ARMY? The shortest answer possible. Ako, actually, yung 2025 po, kung saan complete na sila. Feeling ko iba yung Iba yung energy oo. nun. Kaya, we have to hold on. Yes. 2025. Yun Totoo. po. For me, that I'll grow old together with BTS. Yun talaga nakasulat dito. Sabi nga ni Yoongi, 60 years old, 70 years old, let's try. And ito pa pala, aside from that, short answer, yung pagiging content creator and podcaster. Like, di ba, we're podcasters. Yes. So parang ang daming, I'm looking forward to more years pa of creating content because and for BTS. Yun din, 2025 din, at saka yung, kailan yung pagbukas ng capsule nila? Oh, kailan niya yun? Ngayon na ba yun? Hindi, 2030. 2030. Opo. Basta. 2039. Kasi 2019 siya kinlose. Ay, naka yun, 20 years yes. siya bubuksan. So, yun din. 2025 tsaka 2039. Gusto ko malaman kung anong pinagtatago nila. Di ba? Capsule na yun. Ayun. Nakaka-marites mo. I Ano know. kaya yun? Dadagdagan ko pala yung akin. Yung 2025, kasi for 2025, feeling ko, na-meet ko na sila in person. Ay, oo! 2024! Wait, meron tayo.
Ituloy natin yung 2024. Oh, kasi nag-start na ako ng nagtatabi na ako. Diba? Meron Nag-iipunan ko yun. Meron ako, yun din. Pinaplan na nakaganon. Nakaplan na yung Para pag-ipon. para 2024. Kasi baka makasalubungan natin si Hobie at saka si Jin, right then. Kaya makapasya-pasya na tayo Sige, ng 2024. something sa Seoul. Yes, kailangan natin maging familiar na with our Medyo future familiar. home. Future home. Oo. Ay, nagkaroon ako ng theory dito. Siguro kaya nito nalagay yung lyric na to is, we are not seven with you. Tas we're 8. Di ba ang 8 is infinity? Oo. Oh. Pwede. So, Okay. forever. Forever ang army and Yes, BTS. young forever. And with that, eto na. Tapos na tayo sa We Are Bulletproof, Wow, The hindi pa part Eternal. The I'm so happy with this episode. Nakakatuwa kapag pinag-uusapan kasi natin yung yung army Yes. journey. Correct. Kung paano tayo nabubudol and how they inspire Correct. us. Siguro po, encourage din natin yung iba na you come to Cafe Yes, Euphoria and then oo. meet other armies, ganyan. Kasi, yun nga, iba talaga pagka, kahit paulit-ulit yung kwento. Pero, sa iba-iba mo naman tao din, Totoo. share. Oo. Tapos, parang babalikan mo lang ulit kung ano Oo. talaga yung kwento mo. Parang Kasi ano kami ka din. ilang beses Oo. ilang beses namin narinig Oo. ang kwento ng isa't isa. Pero, ganun pa rin yung alam mo yun, kilig. yung kilig. Oo. Oo, ganun pa rin yung kilig, ganun pa rin yung excitement. And parang kapag kasi pag may naririnig ka na kwento ng army, ng fellow army mo, nababalikan mo yung sarili mong journey. Natutuwa ka na rin. Tapos parang, oo nga. Tapos with that, with all the words, with all the stories that we share, yung connection, mas lalong nasa-strengthen. So I think that's a plus fact. So visit Cafe Euphoria whenever you have time. Kung gusto nyo, itaon nyo ng Sunday para dito kami. Yes, and you can also guest. So pwede kayong mag-comment sa YouTube or sa Spotify. By the way, kung ano yung nasa Spotify namin, you can also watch it on YouTube. So find us on YouTube at 7 Lunas Euphoria. Para sa mga taong mas mahilig mag-YouTube. Yes, please comment, like, subscribe. Tapos sa Spotify, follow us. And on Instagram, we're also on Instagram at 7 Lunas Euphoria. And please follow 7 Cosmo Studio! Ang Cafe Euphoria 7. Mag-guest kayo kasi Oo. nag-guest lang naman ako ng isang beses. Yes! Regular na. Regular host na siya. Naging regular na. Oo, so sa mga Something na, gustong sa mga gustong sumika, so far nag-enjoy naman si Tavi sa pag-guest siya sa amin, kaya naging regular siya. We wanna hear your stories too. Yung something na nilulook forward ka na lang sa Exactly. Ganun. Oo, Recording. ganun kasi sa amin eh. Parang, ito yung, kasi syempre, the whole week, we're busy with work. Tapos, we have something to look forward to every weekend. Makachika, makakain dito sa cafe and stuff. So, I think that's it. This is Diane. This is Kim Sok Jen. This is Tammy. And thank you so much, Army, for watching. This has been 7 Lunas Euphoria. Abantan Army Podcast. See you on next episode. Bye. See you later.